Magandang hapon. Ayun, hapon kasi ngayon mga lods. So, umaga man sa inyo mga idol. Ayan, at maaga tayong nakauwi at kumuha tayo ng mga damo-damo, mga dahon yan. Pinakain natin sa ating mga alagang parakeets mga lods. Let it, bang, bang. Ayun mga lods, ang gandang hapon. O kung anumang oras abutin sa inyo to, ano? Kasi maaga akong umuwi mga lods. Kasi ayun, gaya ng dati, pagpunta ko Martes na ngayon, hindi pa rin tapos ang tiles mga lods. Kaya ayun, wala tayong magawa kundi umuwi. Totally, maaga akong dinala ko muna yung mga gamit ko kasi kanina nagmasilya lang ako. Tapos umuwi na. Wala tayong magagawa doon, antokin lang tayo kaya umuwi na tayo mga lods. Kaya yun, nakahabol pa tayo na makapag-video para may i-upload tayo ngayon mga lods. Ayan, gaya ng nakikita nyo, pasensya na kayo sa boses ko mga lods kasi dahil yung alikabok, mahina tayo doon Pag may alikabok, yan, asahan nyo, boses announcer tayo mga lods. Kaya pag medyo inuubo-ubo ako pasensya na kayo mga idol. So yun mga lods, pagdating ko totally hindi pa ako nakakapahinga. Ayun, ano kagad yung mga ibon ko, inakyat ko kagad kasi kahit alaga natin to mga lods, araw-araw na nating nakikita. Pag umaalis tayo at pag darating talagang parang sabik ka silang tingnan kung ano na ba ang kalagayan nila mga lods. Kaya yun, tamang-tama, mag-aalas mga 4:30 ako nakauwi. Malis ako ron 3:40 taxi na lang ako mga lods, kasi din ako yung gamit ko Ayun, parating tayo rito alas 4 pasado. Ayun, sinamantala natin. Kumuha tayo ng ng mga damo-damo. Halo-halo na yun mga lods. May dahon ng tanlad para sa mga alps natin, tsaka talbos ng kamote. Yan, binibigay ko yan sa mga alps. Tapos para gawin nilang pugad yung yung ituyo doon, may basa, yun, gagawin nilang pugad kasi may itlog na naman sila. Tapos yung mga yung Chinese violet, yun sa mga parakeets natin mga lods. Yan, tuwan-tuwa sila mga lods. Total, nakadoble sila ngayon mga idol. Dahil pinakain ko lang sila nung isang araw. Ayan, ngayon naman, pinakain ko na naman. Kaya ayun, nakadoble sila. Naman yan, bihira lang naman. Kaya hindi naman magtatay yung alaga natin mga lods. Ayan, pag nabibigyan ng ganyan yung yung ibon mga lods, masaya yan. Talagang parang kumbaga piyesta sa kanila yan. Kaya kita nyo yung saya nila, kakaiba mga lods. At tapos yung mga lods, makikita nyo rin dyan na i-highlight ko dyan. Yun, good news, yung ating nalumpo na breeder nakaka-recover. Yan, diba mga lods, kaya pag may mga disaster na nangyayari sa ating mga ibunan mga lods, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kagaya kanina, may kachat ako na subscriber natin. Shoutout sa iyo, si nga ba yun? Nakalimutan ko tuloy, ilagay ko na lang ilagay ko na lang yung pangalan niya rito sa siguro pag sinyatout kita lods, ilalagay ko na lang yung pangalan mo. Ayan. Sa dami, pasensya na mga lods sa dami nang nagchat-chat sa akin, nalilito ako minsan kung sino yung ganung kalagayan. Basta taga Isabela yun. Ayan lods, comment ka na lang, ilalagay ko na lang yung pangalan mo. Shoutout sa iyo lods, pasensya ka na waglit, nakalimutan ko yung pangalan mo kasi sa dami. Basta taga siya, taga Isabela siya mga lods. Yan, na masipag din tumaya pero wala rin swerte. Kaya ito, sabi ko nga sa kanya, pag nadayo ka ng Maynila, tumawag ka lang. Ayan,
At kung ikaw makapunta o magpapunta ka, yan. Basta iusapan natin. Isa yun mga Lods na tinutukoy ko na pagkakalooban natin kasi yan eh. Natutuwa ako kay Lods eh. Napaka very supportive niya. Supportive pero nakakalimutan ko yung pangalan mga Lods. Nakakalimutan ko, pasensya na mga Lods. Ilagay ko na lang. Kasi ano eh, isipin sa trabaho, tapos yung mga tanong pa, hindi lang naman ako dyan sumasagot sa comment section, pati sa messenger mga Lods. Ako, napakarami. Kaya minsan sa trabaho, pag break, sumisimple ako. Sinasagot ko yan. Kaya, ngayon, kung medyo may pagkukulang ako, pasensya na kayo mga Lods ha. Lalo na dun sa yung kausap ko kanina na sabi niya, nga, nasugatan yung niya. Alam mo Lods, ito, siguro medyo sagasaan ko ng konti kasi ganun din naman ay tatapik ko patungkol dun sa nalumpo kong Diba, nasugatan yung niya, siyempre, alaga mo yan, malulungkot ka. Ngayon, ano daw pang gamot? Totally, pag malala, nakita ko talagang hindi masyado makagalaw yung Ano lang yan, betadine. Betadine lang yan, mga Lods. Betadine lang yun. Tapos, hindi mo naman pwedeng balutan yan kasi kakat-kukut-kutin din niya yan. Pero minsan hindi ko kung tinitingnan ko yung ibon kung kaya, basta naampat na yung dugo, yun. Good na yun eh. Kaya minsan hindi ko wala akong ginagamot kagaya nung nabali yung paa mga Lods. Na wala akong magawa kundi hilahin na siya kasi kaipit na. Tapos pag siyempre kinakagat ako, masakit din mga idol. Kaya minabuti ko, total bali na eh. Wala na rin yun eh, matutuyo lang yun. Kaya ginawa ko, tinuluyan ko ng baliin talaga na sa loob yun pero wala akong magawa eh. Ma-save lang natin yung maisalba man lang siya. Yan, nawa ng Diyos, malakas naman. Wala akong pinagamot doon mga Lods. Tinabayaan ko lang siya, naampat lang yung dugo. Yun lang naman yun eh, pag naglock yung dugo, hindi na dinugo, okay na yun. Makakasurvive ang ibon. Kaya hiniwalay ko, wala namang gagalaw sa kanya. Kasama niya, lumpo. Kaya yun, okay na, magaling na siya. Tapos ang good news pa ito, yung nalumpo na kinapos ng calcium, nakakalakad na mga Lods. Kinukuha ko nga, medyo mailap na eh. Susunod yan, lilipad na yun, di ba? Kung hindi lang makakain ng yan, predator sa labas, pakakawalan ko yun eh. Parang pinaka-free will sa kanya, kaya lang, kawawa rin naman kasi buti kung nasa bukid ako, makakasurvive yun. Hindi naman bukid dito, baka mamaya, maamo na kasi yun eh. Baka mamaya, makakain lang ng pusa, kaya, so, pinaka-ko sa kanya, so, dun lang siya sa flying cage. Hindi ko siya i-breed. Siguro, tsaka na, matagal na panahon, pag talagang okay na. Dun lang siya, malaya na siya. Ang gagawin lang niya, lumipat, kumain, umipot, yan. Ganun lang gagawin niya. Nasa flying cage siya. Ngayon, bahala niya kung makipagsyota siya ng iba, sa kanya yung kalayaan niya yung mga Lods. So, ganun lang yung yung pag-aalaga ng ibon na pag may nangyaring ganyan, huwag tayong malumbay kasi minsan nakaka-recover yan. Tamo sa akin, 2. Magkapanabay yun halos. Naka-recover. Nga lang, isa, wala na nga lang paa. Putol na hanggang sa may hita. Okay lang yun kasi at least ibon pa naman yan eh. Hindi yan nagaan natin, di ba? Ganun lang yun kasi ako mga Lods sa sobrang pagmamahal ko siguro sa ibon mabuhay ka dyan, aalagaan kita. Di kung magpahinga ka, mawala ka na sa mundo, okay na yun. At least nagpahinga ka na, di ba, no? Ganun tayo sa ibonan. Sana kayo rin mga Lods. Huwag yung nakita mo, wala na to, bali na pa wala na to, lumpo na, tapos tatapon natin. Huwag niyong gagawin yun mga Lods. Kasi minsan, ewan ko ako, meron akong kalooban na sabi nga, pag mapagmahal ka sa hayop, yan, lalo na tayo sa ibon, nakikita niyan basta may nakakita sa atin, nakikita niya, mapagmahal ka sa ganyan. Diretsohin ka na, yung may lalang mga Lods. Yung may lalang sa lahat ng may buhay. Diba, no? Kahit ano pa yan.
basta may buhay. Sa yung mela lang, nakita niya, salbahe ka sa ganyan. Baka hindi ka biyayaan, ba? Mag-iibon ka, hindi ka niya biyayaan ng ano, kasi salbahe ka nga di ba, no? Pero pag nakikita ng mela lang na mahal mo yung ano mahal mo siya ang nagpapagaling yan, mga lods, baka hindi nyo alam. Siya rin ang bumubuhay at pumapatay, di ba, no? Kahit anong lakas ng ibon mo, pag talagang gusto na niya mamatay yan, wala tayong magagawa ron. Ngayon, nakikita mapagmahal tayo sa mga hayop. Hindi, bibiyayaan ka, mga lods. Pati yung mga ibon natin, ano yan, kaya kita nyo ako. Yan, makikita nyo dyan, yung dumadapo-dapo sa ulo ko. Kasi kung salbahe tayo sa hayop, mga lods, palagay ko walang ganyang ibon na hindi dumadapo sa lapag yan, mga lods, puro sa ulo ko lang. Hindi dumadapo yan, minsan sa batok yan, sa kamay ko lang. Hindi dumadapo sa sahig yan. Di ba? Ayoko nang kuhanin yung mukha ko kasi pagod ako, mga lods. Ano tayo mangit na mangit kasi haggard yung mukha natin, tapos akyat kagad ako. Nakataksi naman kasi ako, kaya hindi na ako naghilamos, hindi na ako nagpalit lang akong damit, tapos nakasombrero lang, kaya yung mukha natin mukhang scavenger, mga lods, kapsensya na kayo. So yan, kita nyo, siya, mabait ang ibon, kasi pag mabait ka sa alaga mo, mabait din sa iya, diba, no? Parang lang yung aso ko yan, si Oyong yan, nandito na naman sa akin, binebembang yung paa ko, pambira, binata na. Ganun yun, mga lods. Gaya nun, yung kausap natin, basta, wala sa prensa ka na, lods, wala sa isip ko yung pangalan mo. Nasa dulo ng dila ko susulat ko na lang dyan. Huwag kayong malumbay sa ganyan. Tanong niya kung ano gamot. Kung talagang dumudugo, betadine lang. Pero kung hindi naman dumudugo, sabi mo maliit lang, okay lang yun. Ngayon, mas maganda kung may kung may ibang cage ka, lods, ihiwalay mo muna. Kasi minsan conscious yung kasama niya kung ano yung pula-pula na yan, tapos pag tuyo na yung dugo, brown, kakagatin niya. Kaya minsan hindi gagaling, baka yun pa yung kamatay. Pero kung hindi naman, biyaan mo lang. Kusa lang gagaling yan, lods, kasi ngayon, kung madedo yan, ganun talaga, lods, kasi hindi para sa atin yun. Kasi ako, ito, magkukwento na naman ako. Ako, mga lods, bago ako nakapag-breed na ganyan, na totally, gusto ko na makontrol kasi lalo na busy tayo, buga ng buga. Gusto ko na makontrol, isa lang ko yung kasi yung African, mabagal yan mabagal mag-breed yan Gusto kong muna bawasan yung ko, tapos isa lang ko yung mga African kasi may trabaho tayo, mga lods although may nakasalang na akong African, tatlong, para sa akin okay na yun, yung tatlong breeder kaya lang, ang bibilis ng parakeets, dagdagan ko pa kaya yung magagandang na African yung isa lang natin, di ba, bala ko yun pag medyo may pre na akong nakares ako ng konti, baka tingnan ko kung sino yung pagpapahingahin ko, ang ilalagay ko African. Yun, ganun siguro yung susunod na gagawin ko. Kasi naman, mga lods ang pag-iibon, lalo na yung mga naiinip, huwag kayong mainip kasi ang ibon, pag yan binigyan ka, baka manawa ka. Sinasabi ko sa inyo ako nga kaya nasabi ko kanina, marami akong namatay na misa nangingitlog na nataon na gawa yung bahay, ginagawa namin, nabulabog sila, tapos may itlog sa puwet, hindi mailabas kasi nga na-stress. Yun, ang dami namatay na ibon ko, sa totoo lang, mga lods. Sa dami ng binili ko, marami namatay. Pero ngayon, bakit tamo, ang dami naman ngayon, di ba, Tapos mutation pa, yung pa yung gusto ko i-topic sa mutation, mga lods yung mga tanong na paano ba makapagpalabas ng ganito, ganyan, gusto kong i-topic yun isang araw, mga lods. Yun
Tsaka na yun, yung patungkol sa mutation na yung pagpapalabas ng mga ano, no, yung mga tawag natin na mga mutation. Tsaka na natin yan, no. Dito muna tayo sa ano, sa ayun nga, yung ibunan na ako masaya ngayon dahil yung ano, naka-recover. Sana tuloy-tuloy na to. Tapos tinignan ko rin yung mga breeder ko. Ayun. Umitlog na yung ano, umitlog na yung African, yung dalawa, may itlog na. Tapos yung isa sumasabay din. Kaya lang napansin ko yung isa mukhang hindi marunong, mga lods. Kasi nakita ko yung itlog niya, 3. Tapos basag yung isa. Yung isa infertile, tapos yung isa may similya. Yun, pinaposter ko sa ano, sa mga parakeets. Ang problema, noong time na yun, naglilipat ako ng ano, pinag-iwahiwalay ko yung mga maliliit, yung mga malalaki, para hindi magkaipitan. Sinashuffle ko. Ang problema, nakalimutan ko saan ko na ilagay yung ano, yung itlog ng African. Kaya ano yan, antayin ko na lang. Pag may napisa, ayun, yun na yun. Ano natutulilo na ako kasi pagod sa trabaho, ang dami kong iniisip, kaya medyo may technical ng trabaho. Pero hindi sa akin ang problema, sa kanila, mga lods. Ayun, siyempre, kahit hindi mo kasalanan yon, wala sa yung pagkakamali, katrabaho, siyempre nalulungkot ka rin, di ba, no? Kaya pag uwi ko, yun, pati sa mga ibon ako, nalilito ko kasi yung isip ko nandun sa trabaho, mga lods. Pag naman nasa trabaho ako, ang isip ko nasa mga ibon. Lalo na pag umuulan, mga lods. Ganun yun eh. Kaya ang pag-iibon, masaya, mga lods. Masaya na minsan, may stress ng konti. Pero yung stress na yun, hindi naman lagi yan, mga lods. Kaya huwag kayo malumbay. Huwag kayo mainip. Yan, bawal mainip. Ano yan, pag dumating yan, mananawa kayo, sinasabi ko sa inyo. Ano yan, baka ako nga dati, kung saan ko na dinadala yung ibon eh. Alam mo yung magbabawas ka kahit patalo na yung presyo eh. Sige na lang para mabawasan, di ba, no? Kaya lang, minsan, yun nga, nanghinayang ako noon dahil sabi ko, ang hirap mag-breed tapos ganito lang. Kaya yun, naisipan ko mag-online selling na lang, mga lods. Yung gusto, yan, nakikita nila, bibili. Di ba? Tapos, parapol natin, di ba? No? Ganun na lang ginawa ko kasi ang layon ko naman dito, hindi kumita eh. Ano lang naman, pampatuka lang, mga lods. Ngayon, may trabaho tayo, kaya hindi ko problema yung patuka. Totally, bumili ako ngayon, marami. Kinargahan ko ng marami sila. Ganun lang yun, kung bibigyan ka naman ng pera niya, bibigyan ka, mga lods. Alam niya kung paano yun. Ganito yun, mga lods. Kagaya sa akin, di ba, no? Biglang may, alam mo yung yung nagkakasunod-sunod. Sunod-sunod yung bibili. Ba, ito kukuha 4 na piraso o 4 na pares. Tapos ito 3 pares. Tapos ito 4 na naman pares. Pag inipon mo may pera, mga lods, sa totoo lang. Yung benta ko maganda ang presyo, mga lods, sa totoo lang. Ayoko lang sabihin dito yung mga rito alam na. Pag pumunta rito, mababa lang. Pero pag siyempre di-deliver, kinukuha ko yung pamasahe. Tsaka yun may risk, kaya siyempre pinapatungan kong konti. Yun, may pera, sa totoo lang, mga idol. Pero yung laging asahang laging meron, di ba? Kaya ako nakakondisyon ako dun sa yung for patuka lang, yan, for ganun lang. Tapos halos hindi ko ginagalaw yung pera ng ibon ko, mga lods. Nagalaw ko lang yun, yung talagang yung nakabili ako ng yun, siyempre na yun. Pero yun, bawa may bumili, kumita ako ng 2,000, pangkain nila yun, pangkain, panggulay. Hindi ko lang masyadong pinapakita, mga lods, pero sa totoo binibili ni Commander ng ng mga kailangan nila, mga gulay, gaya ng carrots, pepino, di ba?
mansanas, yan, piras. Kaya pakain ko to, kaya ayaw ko lang yan kasi baka sabihin masyadong sosyal. Hindi ko masyadong pati yung damo, hindi ko nga masyadong binablog yung damo eh. Kasi ano naman yan, gibid na yon, yung pagpapakain ng damo, tsaka yung sa gulay. Ganun lang naman ang pag-iibon mga lods, enjoy lang. Parang lang, parang lang, sabi nga sa'yo, parang kasama mo lang sa bahay eh. Parang pet sa bahay o kasama mo sa bahay, gano'n. Huwag mo isipin na nabibigatan ka o ano pa man eh. O kaya kikita ka, pag yun ang inisip mo, wala. Kahit sa paanong paraan, hindi ka magtatagumpay. Kaya kaya ako, enjoy lang. Enjoy lang, kita mo, nagtrabaho ako. May ginagawa kami. Wala, sige, buga ng buga. Walang puknat na itlog, buga. Di ba, ang saya. O di sa susunod, may parapol na naman tayo, mga lods. Kaya, totally, meron akong potential na gustong iparapol dito. Nakita ng mga pumunta rito nung nakaraang pinansin nga ni ng isang subscriber natin eh. Sabi niya, laki Sabi niya. Iniisip ko nag-aalangan ako, parapol ko pa to o hindi. Siya, malaki, solid talaga mga lods. Kaya lang titingnan ko muna kung gusto ko munang maibaba lahat yung mga huli. Tapos nakita yun siguro sa meron na naman. Tsaka uli ako magparapol ng ayun, yung tingnan ko kung yun nga yung ibibigay ko. O yung bibigay ako mga bago, bawasan natin yung magaganda, di ba? Yung mga nakita na mga pumunta rito, yung mga solid, bawasan natin. Ayun. Tapos yung mga unang ibong ko, ititira ko lang yung mga original ko, yun. I-out natin yun. Pero yung mga unang anak nila, inisip ko i-out ko. Mga solid yun, mga lods, malalaki. Kaya yan, abangan nyo. Siguro mga ilang linggo lang. Medyo nakabuelo na ako sa trabaho. Paparapol tayo ulit mga lods. Tapos, ganun pa rin. Sabay yung isasabay natin yung libre. Tapos, ito sana umabot kayo dito, mag-comment kayo pag umabot kayo rito. Pag halimbawa, nanalo kayo sa mga parapol natin, sa libre man o sa may bayad, tapos pumunta kayo rito. Para yung nangyari, pumunta kayo rito. Bibigyan ko kayo ng partida. Dadagdag ako ng tag-isa pang kits. Yan. Parang ginawa ko nung nakaraan. Natuwa ako, dinagdagan ko sila. Tag-isang kits. Di may chance ka na mamili ng breeder. Ganon mga lods. Kaya abangan nyo yan, yung mga paparapol natin. Kung ako lang, mas gusto ko pumunta kayo rito para madagdagan ko kayo. Kasi gusto kong bawasan pa to. Siyempre, ang pagbawas sa raffle mga lods. Tapos may libre. Yun, ganun ang gagawin natin mga lods. Okay, siguro hanggang dito muna. Dinalita ko lang. Masaya lang ako kasi naka-recover yung mga pasyente natin mga lods. Ayun. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat. Bye-bye.